May follow-up report si RH52, Edniel Parosa. Ito ba yung sa Bahay Toro, Quezon City? Yung sasakyan na Yuel? Doon ba natagpuan yung sinasabing sasakyan? Alamin nga natin ang update mula kay 52 Edniel Parosa. Coming, Edniel! Anthony at Jerry, balot ng duct tape ang muka. Nakagapos sa nylon na lubid ng katawan na itong dalawang bangkay ng lalaking natagpuan sa madamong bahagi ng Barangay Macabud sa Rodriguez, Rizal. Nakita ito kahapon ng concerned citizen sa loob din ng isang nylon bag bago itinawag sa barangay na sila namang nagpaalam sa pulisya. Pero liban dito sa spot report na itong dumating sa Campo Crame, ikumpang bibig ng Philippine National Police kung ang isa nga ba ito sa naturang mga bangkay ay yung Filipino-Chinese businessman na napaulat na nawawala noon pang Marso 29. Sa iwalay kasing lugar, tama kayo, Jared Anthony, sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City, unang nakita itong isang itim na Lexus LM350, itong Martes, Abril 8. Mismong PNP Highway Patrol Group ang nagsabi na posibleng konektado itong abandonadong sasakyan sa naturang kidnap for ransom batay sa sumbong ng kaanak ng nawawala. Ayon sa family member, ginamit sa pagdukot ng naturang sasakyan nang magtungo sa isang meeting sa Parañaque. Itong negosyante kasama ang kanyang driver. Sa inisyal na report na hawak at inilabas ng HPG, nakatanggap ng mensahe ang mga kaanak ng biktima mula sa kidnappers kinabukasan at nanghingi ng multi-million dollar na ransom. Nakita ng mga residente sa QC itong itim na Lexus noon panghapon ng March 29, parehong araw kung kailan sinasabing dinukot itong biktima. Sabi ng mga saksi, dalawang nakahud na lalaki ang guwaba, wala rito at wala ng ibang kasama pa hanggang sa tuluyan ng iwan o hindi balikan ang nasabing sasakyan. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Edniel Parosa.